Okay, ayun. So, hello mga boss, magandang araw sa inyo, no? And welcome back again na naman sa ating channel. Sa panibagong video tutorial na naman. So, bali, ayun, balik tayo dito sa pagdadiagram natin mga boss gamit itong bond paper and pinaprint ko na nga pala siya with high definition pictures. So, naglagay na rin ako ng mga ano dito, color codings, mga legends. So, hindi na tayo mahihirapan pa, no? Kasi yung mga boss, napansin ko dun sa may diagram natin dun sa may whiteboard. Walang ganong nanonood kasi nga gawa ng ayun siguro mahirap intindihin kasi walang visualization. Ayun, so bali kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng AC type na motor mga boss. So kompleto na yan, meron ng stator yan, CDI, ignition coil, regulator rectifier, ignition switch hanggang sa battery. So bali yung ignition system to charging system, ano. So bali dalawang vlog na yun mga boss. Okay, ayun. So hindi na natin patatagalin pa at umpisa na natin mga boss. So kapag mag-wiring kayo ng skeleton ng motor mga boss, excuse me. So unang-una yung i-check lagi dyan ay yung stator kasi kapag ka AC type yung i-wiring nyo, ito kasi yung main supply ano or main generator ng motor natin. Kahit na walang battery, basta meron tayong stator, aandar yung ating motor. Okay, so unang-unang i-check nyo to kung kumpleto yung mga wirings. Siyempre nagpo-produce ng kuryente para mapaandar nyo yung motor kahit na skeleton or kahit na walang ka-wiring wirings. Okay? So dito muna tayo mga boss sa mga listahan natin. Bali kung mapapansin nyo, meron tayong kulay red dyan. So yung lahat ng makikita nyong red dyan ay positive. Okay? So sa regulator rectifier, merong red. Sa ignition switch, merong red. So dito sa 12 volts battery natin, meron pa ring red. Okay? So next naman, yung kulay green natin. So yan yung ating negative or ground. Okay? So lahat na makikita nyong green dyan mga boss, yan ang ating negative. Again, sa regulator merong green, sa CDI merong green, sa stator meron din green, ignition switch merong green, 12 volts battery may green, at syempre sa ignition coil may green. So kung mapapansin nyo, lahat yan ay may green. Next naman, black na may stripes na red. Okay? So kung mapapansin nyo, yan ay ang ating main coil. So yan daw yung main coil. So ibig sabihin yan yung pinaka nagsusupply ng high voltage na kuryente para mapaandar yung motor natin, ano. Okay, so next, blue na may stripes na white. Okay? So yan daw ay yung pulser or trigger. So ibig sabihin yan yung trigger ng motor natin. Kaya nag-spark yung spark plug. So sumbaga siya yung nagsisignal. Then next naman mga boss, black na may stripes na yellow. So yan daw yung ating ignition coil. Okay, so makikita natin dito sa ignition coil yan. And then, yung pure yellow, yan daw yung light coil. So pag sinabing light coil, yan yung nagbibigay supply ng kuryente para sa ilaw ng ating motor kahit na walang battery. Kaya kung mapapansin nyo, magkakaroon tayo ng ilaw, especially sa mga stator type na motor kahit na wala tayong battery. At the same time, hindi siya nagpupunde. Next naman is yung ating kulay white. So pure white, yan daw yung ating charging coil. So kung mapapansin nyo, yan mga boss, meron tayong dalawang white yan. Sa regulator rectifier at saka sa stator. So next, yung black na may stripes na white, yan daw yung ating kill switch. So makikita naman natin yan dito sa ignition switch. So kapag sinabing kill switch mga boss, yan yung mapatay sa makina ng ating motor. So yung nagsha-shutdown ng system. And then next naman, yung pure black. So yan daw yung ating accessories wire. Again, sa mga nakapanood na, sa mga nakarang tutorial natin, so yung accessories wire, napakaraming konektado dyan, napakaraming sinusuplayan yan. Andyan yung headlight, brake light, tail light, busina, at napakarami pang iba. So ibang wiring na to kasi nga under accessories na yan. Okay, so umpisa na natin yung pag-wiring natin mga boss. Ayun, so para makapag-wiring tayo, tulad yan ng sinabi ko, mag-uumpisa tayo lagi sa stator. Okay, so dito since meron tayong green, pag-connectin na agad natin yung green nitong stator. So sabihin na natin pag-connectin na natin lahat ng green, ano. Okay, so saan ba tayo magsisimula? So dito na lang sa ating ignition switch.
Okay, so i-connect na natin yung negative ng ignition switch or ground ng ignition switch sa may battery. Yan. Okay, so konektado na siya mga boss. Next naman, dito sa may CDI naman. So dito i-connect na rin natin to. Since green din naman yan, itakbo na rin natin doon. At yung ating connect na rin natin dito. So sa kahit paanong paparan yan mga boss, basta maipag-connect nyo lahat ng green, okay lang yan. Kasi sa actual wiring, wala naman tayong sinusundan na pattern. So basta color coding yung basehan natin sa actual wiring. Okay, so connected na yung green ng CDI, green ng ignition switch, battery at saka stator. So meron pang green doon, i-connect na rin natin. Yun sa may regulator naman. So dito natin siya i-connect. Yun. And then, oops. Sa may ating regulator. Okay. Ayun. So, connected na rin yung green ng regulator. So, itakbo na rin natin sa may ignition switch. Sa ignition coil. Yun. Okay, so tapos na tayo sa green mga boss, So, ibig sabihin, meron ng negative lahat ng parts natin. Battery, ignition switch, CDI, stator, ignition coil, at regulator rectifier. So, tapos na tayo dito. Check na natin to. Next naman yung red. So, yung red, ilan lang naman yan. Bali, siyempre, pag-connectin na rin natin yan. So, kung mapapansin nyo, may red wire sa battery mga boss. So, yan ay papunta sa ignition switch. Ayan. Yun. So, sumobra pa nga. Okay. So, connected na yung red ng battery natin sa red ng ignition switch. Pero before yan mga boss, meron tayong fuse dito. Ayan. So, gawa tayo ng fuse sign dyan. So, ito yung stock fuse ng ating motor. Ayan. So, yan yung fuse natin. Okay. So, kung mapapansin nyo, meron pang red dito sa regulator rectifier mga boss. So hindi natin siya i-connect dito sa may live ng ating battery at saka yung ignition switch kasi live na yan mga boss. So ibig sabihin may supplied na yan, hindi na yan under ng ignition switch. So mamaya natin i-connect yan. So next naman okay, so check na agad natin to. Itong main coil naman, so pangatlo na tayo. So ibig sabihin balik tayo sa stator, hanapin natin yung black na may stripes na red. So makikita natin yan sa stator at saka sa may CDI. So pag-connectin na agad natin yan. Okay. So ayun. At ayan, so konektado na yung wire ng stator natin at ng CDI. So check na natin yan mga boss. Main coil check. So next naman yung pulser or trigger. So nasa CDI pa rin yan at stator. Okay, so pag-connectin na rin natin yan mga boss. So saan ba natin ito padadaanan? Dito na lang sa gilid para hindi na siya lumayo. Okay. Yun.
Jump natin ng konti. Okay. At i-connect natin siya sa may stator. Yun. So hindi pa umabot. Bali, connect na lang natin. Ayan. So connected na yung blue na may stripes na white natin mga boss. So okay na yon. Check na yon. So meron na tayong trigger, meron na tayong main coil. So yung firing na lang or yung output na lang. So next, ito daw ang ignition coil naman natin, yung black na may stripes na white. So makikita naman natin yan sa CDI at saka sa ignition coil. So pag-connect na natin yan mga boss. Ayan. So maganda sana para mas madali, no? So dapat siguro maliit lang yung ating ruler. Ayan. So jump natin. And then tap natin dito. Okay. So meron ng wiring yung ignition coil natin. Tapos na tayo dyan. So kung mapapansin nyo mga boss, wala na tayong gagawin dito kasi fully wired na to. Sa battery okay na rin. So dito sa stator, dalawa na lang yung natitira. Isang yellow at saka isang white. So kung hahanapin natin yung kapartner niyan, makikita natin yan dito sa regulator rectifier. So ano pa bang gagawin natin? I-connect na natin. So yan din naman yung kasunod ng nasa listahan. So connect na natin yan. Okay. Ayun. At pagkatapos, jump naman tayo dito ng dalawa. Okay. So yun ang mga boss, connected na yung yellow, yung light coil natin, from stator to regulator rectifier. So next naman, yung white. So yung white, i-connect na rin natin yan. Jump natin dito. Jump. And then gawan natin siya ng connection dito. Yun. At i-connect na natin yan dito sa may white natin syempre. Yun. So jump. At connected na. So fully wired na yung ating stator mga boss. So kung mapapansin nyo, sa regulator isang wire na lang. Sa CDI isang wire na lang din. At sa may ignition switch. So sa ignition switch, dalawa pa. Then kung mapapansin nyo, may kakulay din yung ating ignition switch at yung CDI, which is itong kill switch. So yan yung, check muna natin yung charging, itong white. So yung kill switch, so ano pa bang gagawin natin dyan mga boss? I-connect na rin natin dito yan. Hindi ko nagagamitan ng ruler. Yan, so connected siya dun. At ayan, so connected na yung ating kill switch mga boss, ano. Okay, so tulad nga ng sinabi ko, yan yung magsha-shutdown sa CDI para yung CDI pigilan niyang mag-supply ng kuryente yung pulser natin. Okay, papunta dito sa may ignition coil. Okay, so ganun lang kasimple. And next naman, so tulad nga ng sinabi ko kanina, yung red wire dito sa may ating regulator rectifier. Mamaya na natin na wawiringan. So ngayon na yun mga boss. Kasi nga dito natin siya i-connect sa ating accessory. Yan. So ito na yung accessories natin or yung ACC. ACC wire. ACC. So tulad yan ang sinabi ko, napakaraming connected yan. Pero po pwede rin natin i-connect yan dito mga boss, ano, sa may ating ignition switch. Yun lang kung wala kayong susian para mag-charge pa rin continuously yung ating battery kahit na wala kayong susian. Okay? Kasi sim lang naman to. Itong red wire at saka yung white wire. So doon natin siya i-connect para kontrolado siya ng ignition switch. So ganyan kasi yung sa mga 5 wires mga boss, ano, katulad ng sa mga Rossi, Honda TMX. So nakasunod siya dito sa ignition switch. So may accessories wire yung mga regulator rectifier nung TMX 125, Rossi 125. So ayun, kaya ganyan yung
wiring niya. So tapos na tayo mag-wiring mga boss. So nakapag-wire na tayo ng fully electrical para mapaandar yung skeleton ng motor or troubleshooting. So sa napakadaling paraan mga boss. So ayan lang yung tatandaan nyo mga boss. Then kapag ka natandaan nyo yung pag-wire nito, kahit na anong brand pa yan, kayang-kaya nyo i-wiring yan. So pagdating naman sa ibang brand, mag-iiba lang yung color coding pero same procedure pa rin. So yung color coding na ginamit natin dito, doon tayo sa typical which is sa Honda kasi nga napakaraming same color coding ng Honda. So sa mga China, ayan katulad din ng Honda yan. So same color coding. Ayun, so next sa video naman mga boss, mag-wire naman tayo ng battery operated or battery type na motor. Ayun, so bali hanggang dito na lang at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.